Kabanata 711. Bagamat bihira siyang makita at nagsasagawa siya ng closed-do training, kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa kanya. Gayunpaman, maraming tsismis tungkol sa kanya, at halos parang isang alamat ito sa The Boundless Academy na ito. Kahit na pinag-uusapan ng mga elder ng iba't ibang tuktok ang pangalan ni Jindy, lahat sila ay may komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Minsan nang sinabi ni Cuthbert Manwaring ng Fangkenyun na ang lakas ni Jindy ay napakalalim kaya mahirap itong makilala. Maaari pa nga siyang mas malakas kaysa sa elder ng The Boundless Academy. Ayon sa karakter na iyon, karaniwan siyang mamumuhay ng hiwalay at tiyak na walang hinanakit kay Zephyr. Gayunpaman, ang bawat galaw ni Jindy ay halatang agresibo. Bukod dito, hindi inaasahan ang kanyang paglitaw sa oras na ito, na talagang kakaiba. Humph. Gusto mo akong panatilihin. Hindi ka kwalipikado. Umalis ka. Nanlamig ang mukha ni Zephyr sa harap ng kamay na asul na langit. Malakas niyang sigaw. Ang boses niya ay yumanig sa langit. Sa harap ng napakalaking kamay na ito, hindi nakaiwas si Zephyr. Kasabay ng isang kislap ng gininto ang liwanag, mabilis na gumalaw ang gininto ang espadang pandigma, gamulong ng isang mahabang ilog ng matatalim na enerhiya, at sumugod palapit. Nanginginig ang palso niya at ikinumpas niya ang braso. Sa isang iglap, winagaway ni Zephyr ang kanyang mahabang espada ng hindi mabilang na beses. Ang Blade of Silence ay ganap na pinakawalan, at ang kapangyarihan nito ay malinaw na mas malakas kaysa noong nakipaglaban ito kay Dongfang Xiao ngayon lang. Ang mahaba at nakakabaliw na sayaw ay nagpatugtog ng kasuotang pandigma. Sa pagitan ng langit at lupa, para bang ang taong ito lang ang gumagalaw na may hawak na espada, halos parang isang hari na nakasuot ng espada. Nang makita ito, kumulo ang dugo ni Fangkenyun at ng iba pa, at sila ay nagulat. Nasa level 7 agility pa lang siya, pero kayanan niyang lumaban sa isang spirit expert. Ang kanyang katapangan, determinasyon, at lakas ng loob ay sapat na para hamakin ang mundo kahit na mabaygo siya. Boom! Mabilis na nagtama ang malaking kamay at ang Blade of Silence. Gayunpaman, may kakaibang nangyari. Noong una, inakala niyang ang Blade of Silence of Zephyr ay isa lamang panlaban at hindi gagana. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang hindi mabilang na mga enerhiyang talum at matatalas na enerhiyang talum ay babangga sa kamay ng asul na langit. Hindi mabilang na kristal na malinaw na enerhiya ang nakakalat na parang mga nyebe. Patuloy itong sumabog sa lahat ng direksyon. Sa pagkakatabla, muling umungal si Zephyr at winasak ang paligid. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, at isang simple at walang palamuting bakas ng palad ang mabilis na dumampi. Sword palm na nakakasira ng espiritu. Boom! Ang napakalaking kamay ng langit ay nabuka pala ng Blade of Silence of Zephyr. Bang! Gayunpaman, ang kakilakilabot na puwersa ay nagpalipad pa rin pabalik kay Zephyr. Halos tumalsik ang isang subo ng dugo mula sa kanyang bibig. Bagamat napigilan siya ni Zephyr, may mga bakas ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Makapangyarihan. Mas malakas pa ang kanyang Hallmaster kaysa kay Zephyr. Ang cultivation ni Jindy ay higit pa sa nakita ni Zephyr Khan sa buong buhay niya. Wala siyang kapantay. Hinahanap mo ang kamatayan. Gayunpaman, nang makita niyang nilabanan ni Zephyr ang kanyang atake, lubhang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Jindy. Nagpakawala siya ng isang mahabang alulong at malalaking alon ang dumagsa sa kawalan na parang isang malakas na agos. Patuloy na humahampas ang malalaking alon, at saan man sila magpunta, lahat ay natuyo, gumuho, at nadurog pa nga. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng isang spirit cultivator ay ganap na naipakita. Kahit na ito ay isang bahid lamang ng aparisyon, multo, isang hibla lamang ng banal na kalooban, sapat na ito upang durugan ang mga bundok at ilog. Boom! Niyanig ng galit na focus ang kalangitan at muling gumalaw si Jindy sa galit. Pinakawalan niya ang walang hanggang banal na kariktan at muling sumugod patungo kay Zephyr. Kabanata 712. Ay hindi. Dahil sa isang napakalakas na atake, maging ang mukha ni Zephyr ay lubhang nagbago.
Ang munting banal na pag-iisip ni Jindy sa harap niya ay nagpakita ng isang dakilang banal na pananaw. Para bang kaya nitong lumunin ang langit at lupa. Sa isang pagpalakpak ng kanyang palad, isang malaking alon ng enerhiya ang nabuo. Mabilis na umikot at nabuo ang vortex, na nabuo mula sa nabasag na espasyo. Sa loob ng isang panahon, nabaligtad ang mundo. Bang! Bagamat tila may kaunting pagtutol si Zephyr ngayon lang, nagsimula itong umatras. Patuloy na lumilikha ng mga tunog ng pagkalabog ang kanyang katawan. Ang walang katapusang enerhiya ay parang isang banal na dagat, at si Zephyr ay parang isang maliit na bangka sa banal na dagat. Patuloy itong hinahampas ng nakapalibot na enerhiya, at ang maliit na bangka ay patuloy na umuuga, na parang isang damong walang ugat na maaaring masira anumang oras. Puff! Sa wakas, isang malabanal na kamao ang sumilay mula sa katawan ni Zephyr at sumabog. Napakalakas ng suntok kaya agad nitong tinamaan ang katawan ni Zephyr Khan. Hindi na niya ito napigilan at dumura ng dugo. Kuya Khan. Sa sandaling ito, nagbago ang mga mukha ni Goyan at ng iba pa. Kahit na isa lamang itong kapirasong banal na pag-iisip, kayang ilabas ng isang eksperto sa espirito ang kapangyarihan ng langit. Bawat galaw ay naglalaman ng epekto ng pokus ng langit, na sapat na para magulat ang lahat. Wala talagang kalaban-laban si Zephyr sa kanya, at ang 5 tao sa grupo ni Goyan ay nakaramdam din ng kilabot sa kanilang mga puso. Kung magpapatuloy ito, talagang mamamatay si Zephyr sa bagbog. Senior Brother Jindy, si Junior Brother Khan ay isang disipulo ni Supreme Peak. Kung talagang papatayin mo siya, kahit na ikaw ang pinakamatandang disipulo ng Pride Peak, hindi uupo lang si Maxim Callahan Elder. Mahinang sabi ni Bentley Sun. Bilang isang disipulo ni Feather Peak, kaya niyang magsalita para kay Zephyr sa oras na ito. Sapat na ito para ipakita na hindi naman masama ang kalidad ng Bentley Sun. Humph! Supreme Peak, ano kaya? Kahit patayin ko pa siya, wala nang magagawa sa akin si Maxim Callahan. Ang boses ni Jindy ay nakabibingi at kumalat ng libu-libong milya. Ito ay makapangyarihan na parang isang bilangguan. Gayunpaman, mayroong isang uri ng paghamak at pagwawalang bahala sa kanyang boses, na parang ipinakita niya si Maxim Callahan sa nakababatang henerasyon. Swoosh! Si Zephyr, na dumudugo, ay dahan-daang itinuwid ang kanyang katawan at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata. Isang walang kapantay na galit ang nagliyab sa kanyang puso. Bagamat tila mahigpit si Maxim Callahan kay Zephyr, nadama ni Zephyr na ang kabilang panig ay isang responsableng amo, ngunit ang kanyang pagiging mahigpit ay natatago ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga disipulo, bagaman ang ganitong uri ng pangangalaga ay medyo malamig. Sa oras na ito, minamaliit talaga ni Jindy ang kanyang Panginoon sa ganoong paraan. Ang kanyang pag-uugali ay ikinagalit ni Zephyr. Klang! Ang gininto ang espadang panlaban ay dahan-daang lumikha ng malakas na tunog, parang ungol ng isang mahabang dragon. Isang malaking sword focus ang dahan-daang lumitaw. Sa likod ni Zephyr, isang malaking anino ng espada ang unti-unting namuo. Ito ang espadang focus ni Zephyr, isang aparisyon, multo na nag-ebolusyon matapos maabot ang sukdulan. Ito ay hindi masisira at pinahusay ang kapangyarihan ng mahabang espada. Panganay na kuya. Patayin mo siya. Hindi na nakapidyo pa si Dong Fangxiao sa kabilang linya. Sa wakas ay sinunggaban niya ang pagkakataon at sumigaw ng baliw. Isa itong uri ng kasiyahan. Ang paghihiganti sa kanyang puso ay napakabilis na lumalawak. Nang makitang malapit ng mapatay si Zephyr, labis siyang nakaramdam ng labis na kaligayahan at kaligayahan. Kabanata 713. Mukhang hindi ka pa rin kumbinsido. Gayunpaman, kahit na hindi ka kumbinsido, mamamatay ka lang. Ang iyong mga kwalifikasyon ay 2 sinag lamang ng liwanag, ngunit nagagawa mong maabot ang ganoong antas. Natatakot ako na isa kang figure. Habang nakatingin siya kay Zephyr, 2 sinag ng banal na kaluwalhatian ang sumilay mula sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya. Gusto mo akong patayin. Kailangan mong magkaroon ng kakayahang iyan. Isa lamang itong hibla ng banal na kalooban, ngunit nang ahas kang kumilos ng mayabang.
Jindy. Masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Dahan-daang itinaas ni Zephyr ang kanyang ulo, habang nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. Mahigpit niyang hinawakan ang gininto ang espadang panglaban. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay hindi na niya maiwasang gamitin ang kanyang lakas sa espada. Hinahanap mo ang kamatayan. Daliri ng bayan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jindy. Bilang unang disipulo ng Pride Peak, ang kanyang katayuan ay natural na hindi mapag-aalinlanganan. Ito ay isang uri ng mataas at makapangyarihang antas na nag-iiwan sa kanya ng mag-isa. Kahit ang mga matatanda ay maaari lamang magkapantay. Ang kanyang kakayahan at dugo ay nagbigay sa kanya ng pambihirang kapangyarihan. Kaya naman, walang sino man ang nang-ahas na magsalita sa kanya ng ganito. Dumagundong. Ang daliri ng bayan. Isang daliri sa bayan. Sa isang iglap, ang buong espasyo ay napuno ng walang katapusang mga bagyo. Ang isang daliri ay may habang 1,000 metro, sa kalangitan. Kabilang sa kanila ang mga aparisyon, multo ng lahat ng may buhay. Ang kanilang mga mukha ay taos-puso, na parang nananalangin sila sa isang Diyos. Isang alon ng dakilang kapangyarihan ang sumusuporta sa kanilang mga daliri. Gamit ang daliring ito, 4 na sinaunang simbolo ang nakapaloob. Saan man ito magpunta, ang espasyo ay natutusok sa isang malaking pasilyo. Ay hindi. Sa sandaling ito, tuluyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nafang Kenyon, Poison King, Bentley Sun, Guyan, at Zuan Qiangkong. Gamit ang daliring ito, tiyak na mamamatay si Zephyr. Ngunit sa oras na ito, wala silang lakas upang labanan at sumulong, dahil ang momentum sa kabilang panig ay hindi nagpapahintulot sa kanila na lumahok. Sandaling napuno ng kalungkutan at galit ang mga mukha ng 5 tao, at wala na silang magawa kundi panoorin ang pagkamatay ni Zephyr. Mapunta ka sa impyerno, Zephyr. Mapunta ka sa impyerno. Kapag namatay ka lang mahuhugasan ang galit sa puso ko. Si Dong Fangxiao, na halos hindi nakatayo sa isang tabi, ay may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha, at ang kagalakan sa kanyang puso ay umabot sa sukdulan. Isang malaking kasiyahan ang makita ang pagkamatay ni Zephyr. Gayunpaman, sa sandaling ito inakala ng lahat na hindi kayang lumaban ni Zephyr. Biglaan. Lumipat si Zephyr. Hindi siya umiwas. Mabilis siyang lumipad pataas, dala ang gininto ang espadang panglaban sa kanyang kamay. Walang katapusang sinag ng Diyos ang sumilay sa kanyang katawan, at ang malabwan na mahabang espadang aparisyon, multo sa likuran niya ay walang katapusang naglabas ng walang katapusang presyon. Humph! May sasambang na nakaharang sa kotse. Hindi mo alam kung ano ang makabubuti para sa iyo. Tiningnan ni Jindy si Zephyr nang may paghamak. Ikinumpas niya ang kanyang mahabang damit at ang kanyang daliri ng mga tao ay lalong naging matalas. Klang! Sa sandaling ito, isang tunog ng espada ang biglang lumitaw kay Zephyr. Tila mahina ang tunog ng espada, ngunit sa katunayan, mayroon itong pabago-bagong pagpunit, na para bang kumalat ito sa buong mundo. Ano? Sa pagkakataong ito, biglang nagbago ang mukha ni Jindy. Sa oras na ito, isang kakaibang pagbabago-bago ang pinakawalan mula kay Zephyr. Ang pagbabago-bagong ito ay lubhang kakaiba. Sa isang iglap, ang kanyang mga galaw at enerhiya ay lubos na napigilan. Bagamat hindi naman mahirap gumalaw, malaki ang pagkakaiba nito kumpara sa ngayon. Madalas na nag-aaway ang mga eksperto sa sandaling iyon. Sa isang iglap. Sa sandaling wala sa sarili si Jindy. Nakagalaw na si Zephyr habang hawak ang espada. Ginamit nito ang pinakamabilis na galaw ng katawan at pinutol gamit ang espada. Kabanata 714. Buzz. Sa sandaling ito, ang malakas na enerhiya ay ganap na pinakawalan. How dare you? Nagdilim ang mukha ni Jindy. Ang aparisyon, multo na nabuo ng kanyang banal na mga kaisipan ay sa wakas ay malabo na sa sukdulan. Ang daliri ng bayan ay naging kawalan. Mabilis ang lahat ng nangyari kaya walang sino man sa mga naruroon ang nakariyak. Lakas ng espada. Ito ang kapangyarihan ng isang hukbong may espada. Sa ilalim ng espada, ang langit at lupa ang nasa ilalim ng kontrol.
Ito ang kapangyarihan ng puwersa ng espada. Bagamat 30% lamang ng lakas ng espada ang naunawaan ni Zephyr, at bahagi lamang ng sarili niyang pangunawa ang ginamit ni Zephyr, hindi niya nagamit ang buong lakas niya. Ngunit gumanap pa rin ito ng isang hindi kapani-paniwalang papel. Zephyr. Tiyak na papatayin kita. Marahas na nagbago ang mukha ni Jindy. Sa oras na ito, ang aparisyon, multo na umunlad sa pamamagitan ng kaunting banal na pag-iisip ay malapit ng gumuho. Sa sumunod na sandali, bigla siyang lumipad at mabilis na hinawakan si Dong Fangxiao, na natigilan. Mabilis niyang pinunit ang kawalan at naglaho. Maghihintay ako. Habang nakatingin sa kawalan, malamig na sabi ni Zephyr. Hindi malakas ang boses niya, pero sapat na iyon para marinig ni Jindy. Nang tuluyan ng mawala ang kabilang panig ay sakalang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zephyr. Puff! Isang sunggab ng dugo ang tumalsik palabas. Sa wakas ay bumagsak si Zephyr ng walang lakas. Kuyakan. Sa oras na ito, biglang gumalaw sina Fang Kenyun at ang iba pa at sabay na tumakbo palapit. Hindi pa rin nila maintindihan ang nangyari. Boom! Ang walang hangganang akademya, tuktok ng Pride. Sa isang sinaunang bulwagan. Biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan ang isang matinding dagandong, na yumanig sa mga nakapalibot na bundok. Ang banal na kapangyarihan nito ay parang isang bilangguan, walang kapantay na nakakatakot. Damn it! Isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Doon, isang lalaki ang nakaupo sa pasilyo, at ang kanyang galit ay nag-aalab ng husto. Si Jindy ang sumire sa kawalan. Sa oras na ito, malungkot ang kanyang mukha, at tila tumutulo ang lungkot sa kanyang mga mata. Nang maisip niya kung paano nawasak ang kanyang banal na kamalayan ng isang junior na may level 7 agility, hindi niya maiwasang mag-alab sa galit. Bilang isang eksperto sa espiritu, isa itong malaking insulto sa kanya. Sa kanyang tagiliran, nakatayo si Dong Fangxiao, na may takot sa mukha. Malinaw na natatakot siyang ilabas ni Jindy ang kanyang galit sa kanya. Anong klaseng kapangyarihan yan kanina lang? Kaya pa nga nitong hindi makagalaw ang katawan ko. Parang kontrolado ng buong espasyo ang kapangyarihang ito. Sword focus. Hindi. Walang ganoong kalakas na epekto ang sword focus. Anong klaseng kapangyarihan yan? May sikretong kasanayan ba ang lalaking ito na hindi ko alam? O, naiintindihan ba talaga ng lalaking ito? Hindi. Imposible. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Jindy, ngunit mabilis niya itong itinanggi at tuluyang pinigilan. Imposibleng mangyari ang lahat ng ito. Pero, ang isang martial artist na may potensyal na kasing lakas ng dalawang sinag ng liwanag ay napakalakas. Hindi ito ganoon kadali. Kailangan niyang mamatay. May bahid ng pag-iinit sa kanyang mga mata. Nagsimula ng mag-isip si Jindy. Ang Boundless Academy. Supreme Peak. Lumitaw si Zephyr sa isang tahimik na tuktok ng bundok. Sa oras na ito, kalmado ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay kasing bilog ng jade, na parang nakatago ang mga ito ng may mahiwagang kinang, na nagbibigay sa mga tao ng isang mahiwagang aura. Swoosh! Biglaan. Ikinumpas ni Zephyr ang kanyang kamay. Bigla, isang guhit ng matalim na enerhiya ang tahimik na lumipad pasulong. Sa isang iglap, natakpan nito ang isang sinaunang Saiyan na bato na kasing taas ng isang tao 1,000 metro ang layo. Kabanata 715. Bye-bye. Nang sumunod na sandali, ang Saiyan na bato ay lumikha ng mga tunog ng pagkalabog. Tila unti-unting lumulubog ang buong berdeng bato habang patuloy itong lumiliit. Kung may iba pa rito, tiyak na magugulat sila kapag natuklasan nila ito. Hindi nabawasan ang malaking berdeng batong iyon. Sa halip, ang buong bato ay unti-unting naging alikabok. Isang mahinang simoy ng hangin ang umihip at unti-unting naglaho. Tahimik blade. Dahan daw ang bulong ni Zephyr. Sa oras na ito, ang Silent Blade ay nakultivate na ni Zephyr hanggang sa Great Completion Realm, at maaari itong gamitin ng daan-daang beses. Sa tulong ng espadang focus, maaari pa itong makamit ang mas kamangha-manghang epekto.
Ngunit di nagtagal, may bahid ng lamig sa mga mata ni Zephyr. Mahigit 10 araw na ang lumipas simula noong huling labanan sa sinaunang kaparangan. Bagamat binasag ni Zephyr ang kaunting banal na kaisipan ni Jindy at itinali siya gamit ang kapangyarihan ng espada, napakalinaw ni Zephyr na hindi pa neresolba ang kanyang krisis. Bukod doon, siya ay ganap na tinarget ni Jindy. Gayunpaman, nasa supreme peak na siya ngayon, kaya hindi naging madali para kay Jindy na kumilos. Kung hindi, lilito sana siya sa harap niya bilang ang kanyang orihinal na katawan. Panganib. Isang matinding krisis ang nagsimulang bumalot kay Zephyr. Kapangyarihan, ang lakas ng espiritu ay tiyak na hindi ko kayang labanan ngayon. Kahit isang kapirasong banal na pag-iisip ay sapat na para mapahiya ako. Walang alitan sa pagitan namin ni Jindy, pero kakaiba ang hitsura niya at may pagpatay na hindi maitago. Napakalinaw ng ganitong uri ng pagpatay kaya ibig sabihin noon pa lang ay gusto na niya akong patayin. Habang iniisip ito, lalong lumakas ang lamig sa mga mata ni Zephyr. Total, ang sinumang tinarget ng isang eksperto tulad ni Jindy ay isang malaking kapahamakan. Gayunpaman, palaging may panalo at talo. Sa labanang ito, malinaw na napagtanto ni Zephyr ang kakilakilabot ng espiritu, at kung gaano siya kaswert na napatay ang Hallmaster. Hindi pa nabubunyag ang aking puwersa ng espada sa ngayon. Sa panahon ng labanan, bahagyang bahagi lamang ng kapangyarihan nito ang ginamit ng aking puwersa ng espada. Kaya naman, kahit si Jindy ay maaaring hindi mahulaan na naunawaan ko na ang sword focus, na isang malaking tulong para sa akin. Sa kasalukuyan, si Zephyr ay mayroong dalawang trahedyang baraha. Ang isa ay ang pag-unawa sa 30% ng lakas ng espada, at ang isa pa ay ang lakas ng kuryente. Nang lubusang maipakita ang dalawang ito, kahit na ang kapangyarihang kanilang nalilikha ay walang nagawa sa isang makapangyarihang spirit expert tulad ni Jindy, kapag nakikitungo sa mga ordinaryong spirit martial practitioner, kahit na maaaring hindi niya sila mapatay, sapat na ito para mabigyan siya ng kaunting kapangyarihang pangprotekta sa sarili. Ngayon sa Supreme Peak, kahit naligtas ako sa ngayon, sa pagkakataong ito, ako ang tina-target ni Jindy. Basta't aalis ako sa Supreme Peak, kasama ang kanyang impluwensya, malalaman niya agad. Hindi ito magandang bagay para sa akin. Habang iniisip ang kakilakilabot ni Jindy, nakaramdam si Zephyr ng matinding pressure sa kanyang puso. Lakas. Lakas ng lakas. Lalong naging sabik si Zephyr na makita ang kanyang lakas. 10-1. Kailangan kong makarating sa kaharian ng pagkakaisa sa lalong madaling panahon. Kapag naabot na ng kapangyarihan ang antas ng pagkakaisa, ang sinaunang daang Draconico ay magiging tunay na makapangyarihan. Kapag pinagsama-sama ang 10 kaliskis ng dragon sa isa, ang kapangyarihang pinakawalan ay hindi na magiging kapangyarihan ng isang taong martial artist, kundi kapangyarihan ng isang dragon. Kapag pinagsama-sama ang kapangyarihan ng isang tunay na dragon, maging si Zephyr ni Jindy ay tiwala na kaya niyang hamanin si Jindy. Kahit sa The Boundless Academy na ito, maliban sa sect master ng akademya, may mga bihirang tao pa ring nakakakuha ng kanyang atensyon.